Hello guys! Welcome ulit sa ating vlog for today's video. Kasama ko ulit ang aking Diyosawa. Ayan, hello ka naman dyan. Hello. So today nga pala guys, meron akong mga ilang mga questions. Ano man tawag dito? Question and answer portion. So about the life here in UK. So 1 year na si Jerome dito, tsaka yung aking anak mula nung dumating sila dito sa UK. Yan, yung question ko sa'yo una is, nung dumating ka dito sa UK, how do you find the weather? Okay naman. So dumating kasi kami dito, July, so summer. Parang Baguio feels. Tapos medyo minsan paulan-ulan. Anong nag-winter? Nag-winter, talagang grabe. Mararamdaman mo talaga na pag lumabas ka, talagang ilang layers yung suot mo na damit. Si Zach, naman yun, nakapag naman kaagad siya kasi hindi naman sanay yun ng lagi yung pawis sa Pilipinas eh. So kanina yung weather, ngayon, yung mga tao, how do you find the people here in the UK? Okay naman, nung dating ko dito, parang parang gusto ko na lang magkulong sa bahay, parang ayoko lumabas. Kasi parang natatakot akong makipag-usap sa kanila, sa mga puti. Yung takot kang magkamali, ganun. Parang natatakot ka baka pagtawanan kanila pag mali yung English mo. Oo, kasi ako din nung una din ako dumating dito, parang lalo na yung nila, 'di ba, yung way ng pagsasalita nila, yung accent nila, parang pag American accent madali lang intindihin, pero pag British accent ang hirap intindihin. Iba yung mga accent nila. Merong mga Irish na accent. So, yun. Maano mo naman sila, maintindihan mo naman sila pag sa katagalan. Parang nung dumating rin ako dito, may mga words sila na iba sa American English. Like for example, tayo comfort room yung CR, pero yung kanila, anong tawag nila dito? Toilet or loo. Tapos marami silang mga ibang words. Yung stool. Stool, ang alam kong stool is yung Jebs, 'di ba? Stool sample, ganun. Dito, upuan. Upuan, oo, yung pala yung stool. Words. Mababait naman yung mga puti. Minsan may mga barubal yung ugali, pero just like in the Philippines. Mas marami yung mas mababait. Oo, hindi katulad sa Pilipinas. Pag barok yung English mo or pag may mali ka lang na grammar, insultuhin ka na agad or sasabihin sa'yo, ano ba naman to? Parang naman to mag-English. Pero dito, wala silang pakialam kahit hindi ka marunong mag-English, as long as magkaintindihan kayo. Hindi marunong mag-English, pero yung kahit mali yung grammar mo, basta magkaintindihan kayo, okay sila. Yung mga puti dito, yung mga British, marami silang mga mabulaklaking words. Napansin mo ba yun? Oh, you're a star! Mga ganun. Oh, wonderful, you're lovely! Ganun. So sa atin parang ang OA gamitin nun, pero sa kanila it's their everyday words. Minsan sa mag-asawa o mag-girlfriend lang maririnig yung tawagan na love. Mga ganun. Dito nga, kahit kakilala mo pa lang sa shop. Oh, you're right, love? Ganun sila dito. Parang expression nila yung word na love dito, ganyan. Ayaw nila tinatawag na ma'am and sir. Gusto nila sa pangalan mismo. Kahit yung manager namin, yung mga boss namin, by name namin sila tinatawag ito. Walang ma'am, walang sir. Sige, so next naman question is about sa food. Na-shock ka ba sa food nila dito? Anong masasabi mo sa food nila? Hindi naman sa na-shock, pero siyempre iba kasi halos pagkain kasi nila dito minsan walang lasa. Kaya meron silang meron silang kunyari sa mga restaurant, pwede kang manghingi ng salt and pepper kasi mahigpit sila sa food nila dito, food preparation, kasi may hygiene silang tinatawag. Tsaka parang yung regulated yung paggamit nila ng mga salt. Ito yung mga seasoning. Kahit sa McDo or sa KFC, hindi siya kalasa ng McDo or KFC sa Pilipinas. Yung drinks nila, yung mga soft drinks nila, yung carbonated drinks. Regular Coke nila dito, parang ang Diet Coke sa Pilipinas. Kasi regulated din yung paggamit ng sugar sa mga carbonated drinks nila. So, hindi siya ganun katamis katulad sa Pilipinas kasi instead of sugar, parang sweetener yata yung ginagamit nila. Maganda kasi merong Asian store dito na mabibilan mo yung gusto mo, yung mga Pilipino
condiments, ganyan, condiments. Pero ang favorite ko dito na na pagkain nila dito yung English breakfast. English breakfast. Ano ba yung English breakfast na yun? Meron siyang bacon, egg, beans, toasted bread, sausage. Pero yung mga ano dito, yung mga Filipino foods, medyo mahal siya, no? Like sa atin yung sardinas, yung mga brand ng sardinas sa atin, magkano yung ano. Pero dito yung sardinas ito, ginto. Medyo mahal. Pero kasi imported siya dito. Pero yung mga dito naman, yung mga local brand nila dito, mas mura siyempre. Oo, mas mura dito. Minsan maintindihan mo yung mga OFW na nagpapadala sa Pilipinas na ba't nakakapagpadala sila doon ng marami. Kasi mas mura dito compare sa Pilipinas. Okay, so next question naman is, ano ang masasabi mo sa pagtatrabaho dito sa UK? Ang unang trabaho ko dito, Tesco colleague. Para siyang SM supermarket sa Pilipinas. Tesco Express. Naglalagay ka ng mga stocks sa shop floor, shelves, naglalagay ng mga pagkain doon, fresh, tsaka mga dry goods, ganyan. Tapos minsan nagtitil ka. Okay naman nung unang stress ako, hindi naman sa na-depress, pero medyo na-depress lang ng slight kasi feeling mo, hina-hina mo kasi minsan di mo sila maintindihan kung ano sinasabi nila. Tapos pag nakikipag-usap ka sa kanila, parang isang sentence lang yung nasasabi mo, okay na yun. Pero okay naman, mababait naman yung mga nakatrabaho sa Tesco. Madali naman makahanap ng trabaho dito kung masipag ka lang talaga. Pwede ka magtrabaho kahit unlimited yung trabaho na gusto mo. Hanggat kaya ng katawan. Kahit kaya ng katawan mo, pwede ka magtrabaho dito kahit 3 job, 4 jobs. Tsaka nga pala, yung isiguro isa sa mga challenges na nakita ko sa'yo nung dumating ka dito. Kasi iba yung mga products nila. Oh. Like yung sa sigarilyo, yung mga, ano pa ba yung mga products? Yung sigarilyo nila dito, ang tawag nila ng sigarilyo, fags. Cigs, ganun. Saka may vape din sila, di ba? Okay, marami silang brand ng vape dito. Tapos siguro yung brand na sigarilyo nila dito, kahit mga 30 na brand. So, ako ginawa kong technique nun, pinicturean ko yung buong shelves ng cigarettes nun. Tapos, siyempre, inaral ko yun. Effort. Inaral ko yun. Gabi-gabi kong pagkatas ko sa trabaho, talagang minememorize ko yun. Nakaka-pressure kasi yun pag halimbawa ikaw yung naka-assign sa till, tapos may bibiling sigarilyo. Tapos, diba, alam mo yun yung, kunyari sa Pilipinas, pabili nga po ng Marlboro, ganyan. So, hanapin mo saan yung Marlboro. Dito, iba yung brand, iba yung mga branding. Tapos, bago talaga sa'yo. Pare-parehas lang. Oo. So, mukhang pare-parehas lang. Tapos, meron pa silang nakwento lang din niya sa akin, meron pa silang sa kanila, yung Think 25. Oo, so yung shop nila, minimum Think 25, kailangan bago ka magbenta sa mga bumibili doon sa shop nila. Bawal ka magbenta ng sa minor. Bawal ka magbenta sa minor ng mga ganon, cigarette, tsaka mga energy drinks, alak, ganon, any alcoholic drinks. Tapos nakakatuwa lang kasi si Jerome, 2 beses siyang pumasa sa ganon. So hindi pumapasa yung shop nila. Tapos sa 2 beses na yon, siya lang yung nakapagpasa doon sa shop nila na naghanap ng ID. Parang meron silang, yung spy ba yun? Parang ganon. Or may nagtetest. Minsan anak ng pulis na try nila kung kunyari pabibilan nila ng vape or ng sigarilyo, tapos minsan yung mga energy drink, yan yun mo din kasi yun nga medyo mabigat yung trabaho sa till kasi kailangan lahat gumagana sa'yo. Pag nagbenta ka sa minor, pwede kang makasuhan or pati yung shop ninyo, di ba? Wala ka ng trabaho. So, wala lang, share ko lang, proud wife here. Makukulong ka, mapapasarado yung store na pinagtatrabahuan mo. Kaya thankful naman ako, nakapasa ako 2 beses. Nakailang test na sila. Pag ibang mga empleyado nila yung natetest, bumabagsak sila. Pero kay Jerome, twice na silang, 2 beses siyang natry, tapos 2 beses din siyang pumasa. Diba? Galing. Pero yun nga, umalis na rin ako doon kasi medyo delikado din kasi yung kasi mga minsan dito may marami mga silly people dito. Marami dito yung mga shoplifter. Parang sa Pilipinas din, marami mga loko-loko. Pero mas marami din dito kasi yung mga shoplifter dito parang pinapabayaan lang nila. Sige, mahuli mo. Alis ka na, labas ka na dito. Wag mo na lang uulitin. Ganun lang nila dito. Ayan, lumipat kami ng location kasi nagutom na kami. Kaya nandito kami ngayon sa
Burger King sa Hounds Hill Mall. Kakain muna kami. Ayan, habang kumakain, next question naman is, anong masasabi mo sa life here as a family here in the UK? Masasabi ko lang dito kasi ano lang 3 days ka lang pumapasok per week, tapos 12 hours per day, so mas mahaba yung pahinga mo kaysa sa trabaho mo. Pwede ka naman mag-extra, pero siyempre sa ano din yun, bonding with family ganyan. Pero sa amin, pagbabantay talaga ng bata ang priority kasi ano kasi tayo, di ba? Alternate tayo. Kasama kasi namin guys yung mga kapatid ni Jerome tsaka yung mga sister-in-law ko sa isang house kami. Yeah. So alternate kaming nag-aalaga ng mga bata. Kasi dito, hindi katulad sa Pilipinas, pwedeng alagaan ni lolo, ni lola. Dito walang lolo, walang lola, kanya-kanya kami. Kaya siguro challenge din sa mga parents na nandito sa UK, yung sila lang talaga. Yung wala silang kapatid, at kami blessed kami kasi nandito yung meron kaming dito may family kami na nandito. So talagang alternate yung pag-aalaga ng mga bata. Tsaka hindi ka masyadong, although mayroon pa rin magigilty ka pa rin bilang nanay or bilang tatay, naiiwanan mo yung anak mo sa ibang tao, pero at least iiwanan mo yung anak mo sa alam mong mapagkakatiwalaan, kapamilya mo, ganun, di ba? So, mas lalo na yung mga solo parent dito. Oo, meron kaming mga kilala dito, mga solo parent na alam mo yung hirap talaga sila sa pag-aalaga ng bata. Tsaka siguro isa rin sa maganda dito sa UK, no, yung mga solo parents. Kami, since ang visa pa lang namin dito is skilled worker, so meron kaming free na 15 hours per week sa nursery. So katulad ngayon si Zach, meron siyang 15 hours free sa nursery, so wala kaming binabayaran doon. So libre din yung food nila. Every week, so 3 times a week namin siyang iniiwan doon, 5 hours every doon sa 3 days na yon, so 15. Pwede naman kami mag-exceed, kunyari kung talagang nag-work kami every day, pwede naman siyang iwan doon everyday, pero hanggat skilled worker visa kami, 15 hours lang yung free. So, mag-exceed kami sa 15 hours, magbabayad kami. Pero pag nag-ILR na kami dito or nag-permanent residency or citizen na kami dito, 30 hours na yung free na childcare namin. So, dito, kahit yung trabaho mo is hindi ka ganun ka sobrang professional, like hindi ka nurse, hindi ka doctor or anything, mabubuhay ka pa rin. Basta ka lang, yung masinop ka lang sa pera, ganyan, mabubuhay ka pa rin dito. Okay, last question. Sa palagay mo, worth it ba yung paglipat or pagtira natin dito sa UK? Pag-migrate natin dito. Noong una, parang naisip mo, ba't pa nag-migrate dito kasi maganda na yung trabaho sa Pilipinas. May naman, nakakaraos naman kayo sa pang-araw-araw. May sasakyan ka, saan mo gusto pumunta, makakapunta ka. Maiisip mo talaga yun kasi dito wala kang sasakyan. Ano lang talaga, transportation lang. Gagamitin mo yung nila dito, itong mga mode of transportation nila dito. Mga public transportation. Which is okay naman, di ba? Maiisip mo talaga, ba't ka pa, Pero yun nga, worth it naman. Kasi nagtrabaho ka, makikita mo naman yung pinagpaguran mo. Hindi lang 3 times Huwag na natin i-reveal yung sahod. Pero mas higher naman kaysa sa sinasahod mo sa Pilipinas. Tsaka yung inahabol mo din kasi dito, benefits Libre ka sa hospital, yung anak mo libre sa pag-aaral. Oo, so far naman, sa 1 year namin dito, masasabi naman namin na hindi pa naman masasabing worth it kasi 1 year pa nga lang kami dito, pero so far so good naman. Diba? Kahit walang ipon. Kahit wala pang ipon, oo. Pero syempre pagbago ka sa ibang bansa, normal lang na magbabayad ka muna ng mga kautangan mo. Mga utang diba? mo. So, pagpunta mo dito syempre. Thank God naman kasi kahit papano, nababawasan na rin yung mga kailangan naming bayaran. At paunti-unti, tsaka alam naman namin na may plano si Lord kung bakit kami dinala dito. So far naman, nakikita naman namin na nag-move talaga si Lord sa buhay namin. Tsaka, malaking bagay din yung malaking bagay din na may ina-attendan kang church dito. Oo, yun. Tsaka kailangan lang talaga mag-trust ka sa plan ni Lord, kung ano yung plan ni Lord sa family niyo. Tsaka yun na nga, katulad ngayon, blessed talaga kami na nakalipat na si Jerome sa panibago niyang work, at syempre ako naman may bago rin akong position dun sa work ko na thank God medyo
up ng konti, na-promote ng konti, ganon. So, talagang may plan si Lord. Kahit saan ka man sa bahagi ng mundo, lagi nandyan si Lord. So, ayun. So, yan ang aming experience. And so, thank you so much sa pakikinig din nyo guys. Baka meron pa kayong mga ibang questions na gustong tanungin na pwede naming sagutin. So, mag-comment lang kayo guys sa video na ito. Comment down below. Yes, just comment down below. Try namin gawa ng mga video sa mga susunod na panahon. So, thank you din sa panonood nyo at sa pag-support. And bye-bye guys! God bless you!